Bago tayo magumpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga-saan kayo at anong oras na habang pinapakinggan o binabasa ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento. Kaya halina na, simulan na natin ang unang yugto ng isang masakit, mabigat, pero makatotohanang istorya ng pag-ibig, pagkakamali, at mga sugat na iniwan ng nakaraan. Sa lungsod ng Maynila, kung saan sabay-sabay na umiikot ang ingay ng trapiko, pangarap at kabiguan, kilala sa mundo ng negosyo ang pangalang Leandro Valmoria. Sa edad na 39, isa na siyang matagumpay na negosyante sa larangan ng logistics, warehousing at real estate. Madalas lumabas ang mukha niya sa business magazines, sa mga news article tungkol sa bagong hotel projects at sa mga charity gala na dinadaluhan ng mayayaman at makapangyarihan. Para sa iba, siya ang mismong larawan ng tagumpay. Gwapo, mayaman, matalino at makapangyarihan. Pero sa likod ng mamahaling relo, mamahaling sasakyan at malalaking gusali na may pangalan niya, may isang bahagi ng pagkatao ni Leandro na matagal nang tahimik, ngunit hindi kailanman tuluyang namatay. Isang sugat iyon na walang doktor ang kayang tahiin at walang pera ang kayang takpan. Isang umaga, nakatayo si Leandro sa harap ng malawak na salamin sa kanyang penthouse sa Ortigas. Nasa ibaba ang siyudad na parang walang pakialam sa nararamdaman ng mga taong nagigising na pagod na sa buhay. Hawak niya ang isang tasa ng kape, ngunit matagal na iyong lumamig. "Sir, nandito na po si Attorney Rivas," sabi ng sekretarya niya sa intercom. "Sige, papasukin mo." Malamig na tugon niya. Pumasok si Attorney Kaelum Rivas, ang personal legal counsel ni Leandro. Hindi ito gaya ng ibang abogado na puro salita at papogi. Tahimik itong tao, maingat magsalita at matalim mag-obserba. Sa dami ng taong nakapaligid kay Leandro, isa si Kaelum sa iilang hindi natitinag sa pangalan o pera nito. May final draft na ng acquisition papers para sa hotel property sa San Jacinto District, sabi ni Kaelum habang inilalapag ang folder sa mesa. "Kailangan na lang ng pirma mo kung desidido ka nang ituloy." Hindi agad sumagot si Leandro. Tumingin muna siya sa city skyline bago umupo sa swivel chair niya. "Kaelum," bigla niyang tanong, "naniniwala ka bang may mga bagay sa buhay na kahit gaano kakayaman, hindi mo na mababawi?" Saglit na natahimik ang abogado. Kilala niya ang amo. Kapag ganyang klase ng tanong ang lumalabas mula rito, ibig sabihing may mabigat na gumugulo sa isip nito. "Meron," diretso niyang sagot. Lalo na kung tao ang nawala. Napakabagal ng naging paghinga ni Leandro. Para bang isang matagal ng kinikimkim na pangalan ang gustong kumawala sa lalamunan niya, pero pinipigilan pa rin niya. Hindi alam ng marami pero bago naging malamig at istriktong negosyante si Leandro, minsan na rin siyang naging lalaking umiibig ng buo. At ang babaeng iyon ay si Serafina Loren. Nung hindi pa malaki ang kumpanya niya, nung wala pa siyang private driver at board of directors na sunod sa desisyon niya, si Serafina ang babaeng kasama niya sa pinakasimpleng yugto ng buhay niya. Nung panahong nangungupahan lang siya sa maliit na apartment, bumiyabiyahe sa siksik ang bus at halos matulog na sa opisina sa kakakayod para makaahon, naroon si Serafina. Hindi magarbo ang kanilang simula, hindi rin mala pelikula. Nagkakilala sila sa isang community business seminar sa Quezon City. Si Leandro noon ay desperadong naghahanap ng investors sa kanyang maliit na trucking venture. Si Serafina naman ay working student, part-time assistant sa event organizer at full-time panganay na sumasalo sa gastusin ng pamilya. Sa unang tingin, hindi siya yung babaeng mapapalingon ang buong silid dahil sa karangyaan. Pero may kakaiba kay Serafina. Malinis niya manamit, mahinahon magsalita, at may mga matang kahit pagod ay parang laging handang umintindi ng iba. Naalala pa niya ang unang usapan nila noon. "Bakit ka namang parang gusto mo nang sumuko?" tanong ni Serafina habang inaayos ang mga upuan na ginamit sa seminar. Dahil sa pagod at frustration, napaamin siya noon. "Kasi parang lahat ng pinto sarado. Kahit anong sipag mo kung wala kang apelyido o kapital, parang wala kang karapatang mangarap."
Ngumiti si Serafina. Simpleng ngiti pero may laman. Hindi naman lahat ng pinto binubuksan sa pagtulak. Yung iba, hinihintay mong may magbukas. Yung iba naman, ikaw ang gagawa. Doon nagsimula ang lahat. Si Serafina ang naging sandalan ni Leandro noong wala pa itong pangalan. Siya ang nag-aayos ng ilang papeles. Siya ang tumutulong sa simpleng accounting. Siya ang nagpapaalala rito na kumain sa gitna ng trabaho. Kapag inaabot ng hating gabi sa kakaplano, siya ang bumibili ng tinapay at kape sa kanto. Kapag natatalo si Leandro sa isang deal, si Serafina ang unang nagsasabing, "Bawi tayo, hindi pa ito ang katapusan." Sa paglipas ng mga buwan, umibig si Leandro nang hindi niya inaasahan. At si Serafina, sa kabila ng hirap, ay natutunan maniwalang may lalaking kaya siyang mahalin nang hindi tinitignan kung ano ang maibibigay niya. Nagpakasal sila sa simpleng seremonya. Walang engranding venue, walang celebrity guests. Iilang kamag-anak lang, ilang kaibigan, at maraming pangakong akala nila'y sapat na upang tumbasan ang hirap ng buhay. Ngunit habang unti-unting umaangat ang negosyo ni Leandro, unti-unti ring nagbabago ang mundong nakapaligid sa kanila. Sa sandaling nagsimulang pumasok ang malalaking pera, pumasok din ang mga taong marunong gumamit ng impluensya, takot at paninira. Isa na roon ang ina ni Leandro na si Doña Celestina Valmoria. Isang babaeng lumaki sa lumang pamilyang may pangalan, ngunit bumagsak ang estado. Kaya nang muling yumaman ang anak ay para itong nakahawak sa pangalawang buhay. Hindi kailanman nagustuhan ni Doña Celestina si Serafina. Napakasimple ng babaeng yan para sa isang Valmoria. Minsan yung sinabi sa kanyang amiga habang akala niya'y walang nakakarinig. "Mabait ko no, pero hindi mo masisigurado ang ugali ng babaeng nasanay sa hirap." Bukod kay Doña Celestina, may isa pang taong nagpasikip sa pagitan ng mag-asawa, si Miriel Sarmiento, isang business consultant na matalino, elegante at ubod ng ambisyon. Siya ang tipo ng babaeng marunong ngumiti habang kinakalkula kung paano kanya itatapon sa gilid kapag wala ka ng silbi. Madalas makita ni Serafina si Miriel sa opisina noon. Laging may hawak na tablet, may bagong strategy, may bagong payo para kay Leandro. "Sir, kung gusto nating umangat sa susunod na level, kailangan nating tanggalin ang mga emotional distractions." Sambit nito. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Leandro. "Business is business. Minsan kahit pamilya, kailangang ilagay sa tamang distansya." Hindi iyon pinansin ni Leandro noon, o baka pinili lang niyang huwag intindihin. Habang si Leandro ay abala sa pagpapalago ng negosyo, si Serafina naman ay tahimik na nakikibagay sa bagong mundo na hindi naman talaga niya pinangarap. Natutunan niyang ngumiti sa mga mapanghusga, tumanggap ng malamig na tingin mula sa ilang kasosyo ng asawa, at lunukin ng mga komentong parang hindi siya sapat. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa malaking dining room ng bago nilang bahay, napansin ni Serafina ang tahimik na pagkain ni Leandro. "Pagod ka na naman?" Malumanay na tanong. Hindi ito agad sumagot. "Maraming kailangang ayusin. Hindi lang trabaho ang inihisip mo." Napabuntong hininga si Leandro. "Minsan, pakiramdam ko, hindi na sapat ang oras. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong unahin." "Hindi kita inaagawan ng oras, Leandro." Mahina ngunit masakit na tugon ni Serafina. "Ang gusto ko lang, maalala mong mag-asawa pa rin tayo." Bago pang makasagot si Leandro, dumating si Doña Celestina at umupo sa dulo ng mesa. Parang sinadya ang tiempo. "Leandro, bukas wag mong kakalimutang samaan si Miriel sa investors dinner," sabi nito. Pagkatapos ay lumingon kay Serafina. "At ikaw, iha, baka mas mabuti sigurong huwag ka munang sumama. Hindi lahat ng okasyon ay bagay sa'yo." Tahimik na napatingin si Serafina sa plato niya. Hindi siya sumagot. Ngulit sa ilalim ng mesa, mahigpit ang hawak niya sa kutsara. Lumipas pa ang mga buwan at lalong lumawak ang distansya ng mag-asawa. Dumating sa punto na ang bahay nilang napakalaki ay naging tila malamig na hotel. May magarang sala, mamahaling ilaw at mahabang pasilyo, pero kulang sa init ng tahanan. At pagkatapos, dumating ang gabing bumago sa lahat. Isang sobre, ilang litrato, ilang papeles,
isang maling akala. Isang esenang hindi pa lubusang mauunawaan sa bahaging ito, ngulit sapat upang sirain ang pundasyon ng pagtitiwala ni Leandro kay Serafina at itulak ang babae palayo sa buhay niya. Hanggang sa isang umaga, nagising si Leandro na wala na si Serafina. Wala nang damit sa kabinet, wala na ang ilang libro nito sa gilid ng kama, wala na ang malamig ngulit malinis na presensya nito sa bahay, at taming isang maikling sulat lamang ang naiwan sa mesa. Patawarin mo ako, mas makabubuting mawala na lang ako sa buhay mo. Paulit-ulit iyong binasa ni Leandro noon, ngunit sa halip na habulin ng asawa, pinili niyang magalit. Pinili niyang maniwala sa galit kaysa sa pangungulila. Pinili niyang ibaon ang sarili sa trabaho kaysa amining nasasaktan siya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamaling hindi na niya mabura. Sa kasalukuyan, matapos ang maraming taon, matagumpay nga siya. Ngulit tuwing nag-iisa siya, bumabalik sa kanya ang alaala ng babaeng minsang naniniwala sa kanya bago pa naniwala ang mundo. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang lumang ngunit malinis na apartment sa likod ng San Jacinto District, maingat na bumangon mula sa higaan ang isang babaeng may bakas ng pagod ngunit may natitirang dignidad sa tindig. Siya, si Serafina. Nasa harap siya ng maliit na salamin. Inaayos ang simpleng buhok at ang kupas ngunit malinis na uniforme ng waitress. Kitang-kita na ang kanyang pagbubuntis. Sa maliit na lamisita, may nakapatong na supot ng vitamins, reseta, at ilang baryang pinagkakasya para sa pamasahe at pagkain. Fina, huwag mong kalimutan ng sabaw mamaya ah. Bawal kang magpalipas ng gutom. Sigaw mula sa labas ni Aling Maves, ang may-ari ng apartment. Opo, Nay Maves. Sagot niya na may pilit na sigla. Maya-maya, sumilip ang kapitbahay niyang si Narcy Di Malanta, may dalang-dalawang pandesal. Ito, almusal mo. Huwag ka nang tumanggi. Narcy, nakakahiya na. Ano ka ba? Buntis ka. Mas nakakahiya kung hihimatayin ka sa trabaho. Napangiti si Serafina ngunit may lungkot ang mga mata. Salamat. Pagdating niya sa Casa Estrella, agad siyang sinulubong ng ingay ng kusina at ng boses ni Chef Odette Vergara. Serafina, bilisan mo. May reservation tayong 20 mamaya ah. Sigaw ng chef. Pasensya na po chef. Medyo matraffic. Lumapit naman si Benny Talarok, may hawak na tray at nakangising parang laging may baong biro. Oh, buti buhay ka pa. Akala ko tinakbuhan mo na kami. Kung tatakbo ko, ikaw una kong iiwan dito. Sagot ni Serafina. Aba, may energy. Ibig sabihin okay ka pa. Ngumiti siya pero saglit lamang. Dahil alam niyang sa likod ng simpleng araw na ito, sa likod ng pagdadala ng tray at pakikitungo sa mga customer, may paparating na pagbabago na wala pa ni iisa sa kanila ang inaasahan. Sa isang panig ng lungsod, si Leandro ay papunta sa isang bagong negotiation meeting sa hotel acquisition sa San Jacinto District. Sa kabilang panig, si Serafina ay nagsisimula ng panibagong araw bilang isang buntis na waitress na pilit binubuhay ang sarili at ang batang nasa sinapunan. Hindi pa nila alam, ngumit ang dalawang landas na matagal nang nagkalayo ay unti-unti nang muling magtatagpo. At kapag nangyari iyon, wala nang mananatiling pareho sa kanilang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, muli ko kayong inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras habang binabasa o pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa bawat tagpo ng buhay ng ating mga karakter. At ngayon, dumako tayo sa bahaging magpapabago sa landas ni Leandro at Serafina. Ang gabing hindi inaasahan ng sinuman. Mainit ang simyob ng hapon sa San Jacinto District nang makarating ang convoy ni Leandro Valmoria sa tapat ng isang lumang gusuli na ginawang boutique restaurant at event space. Nasa harapan ng gusuli ang eleganteng signage ng Casa Estrella. May mga ilaw na nakasindi kahit hindi pa madilim.
at may simpleng ganda na hindi pilit. Pagbaba ni Leandro mula sa sasakyan, agad siyang linapitan ni Attorney Kyle Uevas. "Sir, confirmed na ang mga investors. Lahat nandito na sa loob. Gusto nilang pag-usapan ang proposed hotel acquisition bago pumirma." Mahinahong sabi ni Calum. Tumango si Leandro habang inaayos ang cuff ng kanyang mamahaling barong-style suit. "Siguraduhin mong malinaw sa kanila ang expansion timeline. Hindi ako pupunta rito para lang makipagkamay." "Alam ko po," sagot ng abogado. Tahimik si Leandro, ngunit ang totoo ay hindi pa rin lubusang maalis sa isip niya ang umagang pinagmasdan niya ang siyudad mula sa penthouse niya. Pakiramdam niya ay may kung anong bigat na dumarating, kahit wala siyang maipaliwanag na dahilan. Sa loob naman ng Casa Estrella, halos hindi magkandauga ang mga empleyado. Nagmamadali si Benny Talarok sa pag-aayos ng mga mesa habang pabalang ngunit masiglang nag-uutos si Chef Odette sa kusina. "Benny, yung wine glasses, pantayin mo. Hindi pwedeng mukhang naghahabol tayo ng biyaya rito," sigaw ng chef. "Opo, chef. Parang hindi naman tayo araw-araw naghahabol ng biyaya." Pabulong na biro ni Benny sa sarili bago napatigil ng marinig ang isa pang sigaw. "Serafina, kaya mo pa ba sa main floor?" Tanong ni Chef Odette habang sumisilip mula sa kitchen swing door. Si Serafina, na maingat hawak ang isang tray ng tubig at menu, ay tumunggo kahit halatang mabigat ang kanyang katawan. Mas malinaw na ngayon ang kanyang pagbubuntis. At kahit pilit niyang ayusin ang tindig, may bakas pa rin ng pagod sa kanyang muka. "Kaya ko pa po, chef. Basta wag niyo lang po akong patakbuhin." Lumapit si Benny at inagaw sandali ang tray sa kanya. "Ako narito sa dalawa mong table. Ikaw doon ka muna sa VIP room side. Mas kukonti ang lakad." Aba, may malasakit? Kunwaring pagtataka ni Serafina. "Hindi no, baka sabihin ng baby mo paglaki na pinagod ko ang nanay niya." Napangiti si Serafina ng bahagya. Sa totoo lang, malaking bagay sa kanya ang simpleng pagpapagaan ng loob na dulot ng mga tulad ni na Benny, Narcy at Chef Odette. Sa mga panahong halos ubos na ang lakas niya, sila ang nagpapaalala na hindi pa siya lubusang nag-iisa sa mundo. Ilang sandali pa, tumating ang manager ng Casa Estrella na si Rufino Alzate, isang lalaking laging nakakunot ang noo kapag may VIP guests. "Makinig kayong lahat," mahigpit niyang sabi sa staff. "Yung mga darating na bisita mamaya, hindi ordinaryong customers. Business tycoons ang mga yan. Ayokong may sablay. Isang kaluskus lang, pwede tayong hindi balikan ng mga taong yan." Tahimik ang lahat. Si Serafina ay yumuko lamang at inayos ang apron niya. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang narinig niyang may malaking business dinner na gaganapin, may kakaibang kaba nang sumiksik sa dibdib niya. Marahil ay dahil ilang ulit na siyang nakaranas ng panlalait mula sa mga sosyal na customer. Marahil ay dahil pagod lang siya, o marahil ay may kutubang pusong ilang taon nang sanay sa panganib. Sa makalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok si Leandro. Hindi siya ang unang nakita ni Serafina dahil nasa bandang likod siya noon, inaayos ang table setting ng isa sa reserve rooms. Ngunit naramdaman niya agad ang pagbabago ng ihip ng hangin sa paligid. Parang may isang presensyang hindi kailangang magsalita para mapansin ng lahat. Nagpatingin si Benny sa may entrada at napabulong. "Grabe, mukhang bigating tao nga." "Sinabi ko sa inyo, ayan na si Mr. Valmoria." Sa isang iglap, natigilan si Serafina. Hindi dahil narinig niya ang pangalan, kundi dahil ang pangalang iyon ay parang kutsilyong muling humiwa sa pekat na tagal na niyang pinilit tabunan. Mabagal siyang napalingon, at sa unang parating sa maraming taon, muling nagtagpo ang mga mata ni Leandro Valmoria. Parang biglang lumiit ang buong silid. Hindi na narinig ni Serafina ang ingay ng kutsirtos, ang bulong-bulong ng mga guests at ang sigaw ni Chef Odette sa kusina. Tanging tibok na lamang ng puso niya ang umuugong sa pandinig niya. Nakita niya ang bahagyang paglawak ng mga mata ni Leandro, ang paninigas ng panga nito,
ang parabang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha ng lalaking minsang nangakong hindi siya iiwan. Sa kabilang banda, si Leandro ay tila tinamaan ng kidlat. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang ibaon sa limot ang alaala ni Serafina, pero walang paghahanda ang sapat para sa tanawing na nasa harap niya ngayon. Ang dati niyang asawa, nakasuot ng simpleng uniforme ng waitress, may hawak na tray at kitang-kita ang pagdadala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi siya makagalaw. Mahina ngunit nag-aalalang tawag ni Kaelum. Ngunit hindi sumagot si Leandro. Samantala, ramdam ni Serafina ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ngunit mabilis niyang pinilit ayusin ang mukha niya. Hindi ito ang lugar para bumigay. Hindi rin ito ang oras para magtanong ng bakit. Inangat niya ang tray, huminga ng malalim, at lumapit sa mesa ng VIP guests na tila walang nangyari. "Good evening po," sabi niya. Pilit na pinatatatag ang boses. "Ako po ang mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi." Napatingin ang ilan sa mga investors sa kanya. Isa sa kanila, si Gaston Barameda, kilalang hambog na negosyante sa shipping, ay tumitig kay Serafina mula ulo hanggang paa bago tumawa ng mahina. "Valmoria," pabulong ngunit rinig ng lahat na sabi nito. "Mukhang hindi lang pagkain ang kakaiba rito, may drama rin pala." Sinulyapan siya ni Leandro ngunit hindi nagsalita. Patuloy na nagsasalita si Serafina sa paraang propesyonal. "Narito po ang menu para sa pre-selected courses ninyo. Kung may gusto po kayong baguhin sa wine pairing, maaari po ninyong sabihin." Kinuha ng isa pang bisita ang menu. Ngunit si Gaston ay hindi pa rin tumitigil sa pagtitig. "Ikaw ba talaga ang waitress dito? Parang mas bagay kang nasa bahay na lang. Buntis ka na, pinagtatrabaho ka pa rin nila nito." Nanikip ang dibdib ni Benny na nasa di kalayuan at nakikinig lamang. Gusto sana niyang sumingit pero pinigilan siya ni Rufino sa braso. Ngumiti lamang si Serafina ng formal. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir." "Trabaho?" Mahinang tawa ni Gaston. "O baka naman naghahanap ka ng mas mayamang sasalo sayo." Ang ilang bisita ay napatingin sa isa't isa. Ang ilan ay napangiti ng alanganin, ang iba'y halatang naiilang ngunit walang gustong sumita dahil ayaw nilang maipit sa gulo. Mula sa gilid, naramdaman ni Leandro ang unti-unting pag-init ng dugo niya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang muling makita si Serafina sa ganoong kalagayan o ang marinig na minamaliit ito sa harap ng maraming tao samantalang siya mismo ay walang karapatang magsabing nasaktan. Tahimik na inilapag ni Serafina ang isang baso sa mesa. "Kung okay na po ang orders ninyo, babalik na lang po ako mamaya para sa starters." Tatalikod na sana siya nang magsalita muli si Gaston. "Oy, sandali. Ilang buwan na yan? At nasaan ang ama? Tinakbuhan ka rin ba?" Parang sumabog ang lahat sa loob ni Leandro. Bigla siyang tumayo. Hindi iyon padabog, ngumit sapat para mapalingon ang buong silid. Bumigat ng paligid. Maging si Callum ay napaayos ng upo. Alam na may mangyayaring hindi maganda. Dahan-dahang hinarap ni Leandro si Gaston. "Bawiin mo ang sinabi mo." Napatawa ang lalaki. "Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi mo kailangang kilalanin ng isang tao para malaman kung hanggang saan ka dapat huminto." Malamig ngunit matalim na sagot ni Leandro. Natahimik ang mesa. Si Serafina ay napatitig hamang kay Leandro. Sa maraming taong hindi nila pagkikita, ngayon niya lamang muling nakita sa mga mata nito ang galit na hindi para sa negosyo, hindi para sa pangalan, kundi para sa isang taong inaapi. "Valmoria, huwag kang magpakabayani," nakangising sabi ni Gaston. "Waitress lang naman." "Hindi siya lang," putol ni Leandro. Mas luminaw ang katahimikan. Maging ang mga waiter sa labas ng private room ay napahinto. Maging si Rufino ay hindi alam kung lalapit ba o uurong. At pagkatapos,
Ginawa ni Leandro ang bagay na walang ni isa sa loob ng Casa Estrella ang inaasahan. Lumapit siya sa manager na si Rufino. "Ikaw ang manager?" tanong niya. Opo, sir." "Sino ang may-ari ng Casa Estrella?" "May consortium po, sir. Naghahanap na rin po sila ng buyer nitong mga nakaraang buwan dahil may utang." "Good," putol ni Leandro. "Attorney Rivas." Agad tumayo si Callum. "Yes, sir?" "Simulan mo ngayon din ang negotiation. I want ownership transfer initiated tonight." Napamulat si Rufino. "Sir?" Napatakip sa bibig si Benny sa gulat. Maging si Chef Odette na pasilip na pala sa pintuan ng kusina ay napamura ng mahina. Abay santo Diyos! Patuloy si Leandro, hindi inaalis ang tingin kay Rufino. "Bibilhin ko ang Casa Estrella. Buong operasyon. Lahat ng empleyado, retained. Walang mawawalan ng trabaho. Ire-review ko ang accounts, salaries at working conditions. Effective immediately, walang customer dito ang may karapatang mang-insulto sa alinmang empleyado ninyo." Lalong gumulantang ang lahat ng idagdag niya at kung sino man ang ayom sa patakarang iyon, pwede nang umalis. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Gaston. "Valmoria, are you serious? Bibili ka ng restaurant dahil sa eksenang ito?" Dahan-dahang humarap si Leandro sa kanya. "Hindi, binibili ko ito dahil mukhang matagal nang may mga taong nakalilimot na ang mga nagtatrabaho rito ay tao, hindi laruan ng mga may pera." Mula sa likod, napahigpit ang hawak ni Serafina sa tray. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat, magalit o umalis. Dahil alam niya si Leandro, kapag may pinasya ito, bihira itong umatras. Nguit alam din niya ang masakit na katotohanan. Ang lalaking ito rin ang minsang piniling paniwalaan ang kasinungalingan laban sa kanya. "Leandro?" Unang beses niyang nabigkas muli ang pangalan nito. Mahina ngunit malinaw. Napalingon ang lahat sa kanya, ngunit hindi siya lumapit. Sa halip, ibinaba niya ng maingat ang tray sa side station at hinarap ito ng diretso. "Huwag mo akong kaawaan," sabi niya, nanginginig ngunit matatag ang boses. "At huwag mo ring gagamitin ang pera mo para ayusin ang bagay na matagal nang sira." Para bang napako sa sahig si Leandro. Sa harap ng lahat, sa gitna ng usok ng pagkain at mga matang nakatutok sa kanila, malinaw na malinaw ang sinabi ni Serafina. Hindi siya humihingi ng awa. Hindi siya naghahanap ng tagapagligtas. At hindi ang pera ni Leandro ang sagot sa lahat ng taong nawala sa kanya. Tahimik si Leandro sa loob ng ilang segundo bago siya sumagot. "Hindi ito awa." "Kung hindi, ano?" tanong ni Serafina. Sandaling natigilan siya. Maraming gustong lumabas sa bibig niya. Pagsisisi, tanong, galit sa sarili, gulat. Ngunit sa dami ng iyon, iisa lang ang totoo. "Hindi ko pa alam, pero hindi ko hahayaang may mang-insulto sa iyo habang nakatingin lang ako." Lalong tumahimik ang paligid. Maging si Benny ay napalunok. Maging si Caleb ay napayuko ng bahagya, wari inuunawa na ang gabing ito ay hindi na tungkol sa business deal. Nag-iwas ng tingin si Serafina dahil alam niyang kapag nagtagal pa siya roon, baka bumigay ang lakas na ilang taon niyang pinanday. "Rufino, ako na po muna sa likod," sabi niya. Oo, sige," garalgal na tugon niyang manager. Pagpasok niya sa staff corridor, saka lamang siya napasandal sa dingding. Pilit niyang kinokontrol ang paghinga. Sunod-sunod ang tibok ng puso niya. Ang lahat na pinilit niyang ibaon sa tahimik na pamumuhay ay biglang bumalik. Ang sakit, ang galit, ang panghihinayang, at ang alaala ng lalaking minsan niyang minahal. Sa labas, nanatiling nakatayo si Leandro. Habang ang mga investors ay nagkakatinginan, habang si Gaston ay hindi makaimik, habang si Caleb ay nagsisimula ng tumawag sa legal team, unti-unti niyang inuunawaan ni Leandro na ang gabing ito ay simula lamang. Hindi niya pa alam ang buong katotohanan. Hindi niya pa alam kung bakit wala si Serafina sa buhay niya sa loob ng napakaraming taon. Hindi niya pa alam kung sino ang ama ng batang dinadala nito. Pero isang bagay ang tiyak,
Ang gabing ito ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na naramdaman niyang may mas mahalaga pa kaysa sa mga kontrata, acquisition at pangalan ng pamilyang pinaghirapan niyang itayo. At habang lumalalim ang gabi sa San Jose District, nagsisimula na ring kumalat sa bulong ng mga bisita, empleyado at business circles ang balita tungkol sa ginawa ni Leandro Valmoria na binili ng isang milyonaryong negosyante ang isang restaurant sa mismong gabing nakita niya roon ang dati niyang asawang buntis at nagtatrabaho sila bang waitress. Sa iba, isa yung iskandalo. Sa iba naman, isa yung grand gesture. Pero sa kina Leandro at Serafina, iyon ang gabing muling binuksan ng tadhanang isang sugat na kailanman hindi tuluyang naghilom. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, nais ko munang anyayahan kayong mag-iwan ng komento kung tagasaan kayo at anong oras na habang binabasa ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa bawat oras at lugar may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa bigat, sakit at pag-asa ng ating mga karakter. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging mas lalaliman ang sugat ng nakaraan dahil ang mga lihim na matagal itinago ay unti-unti nang magsisimulang mabunyag. Hindi agad natapos ang gabing iyon sa Casa Estrella. Pagkatapos lumabas si Serafina sa private room at pumasok sa makinib na staff corridor, saka lamang napakalawanang ang hininga na matagal niyang pinigil. Nakapatong ang isang kamay niya sa dingding at ang isa naman ay nakahawak sa ilalim ng tiyan niya. Tila pinapakalma hindi lamang ang sarili kundi pati na rin ang batang nasa kanyang sinapupunan. Fina. Maharang tawag ni Benny Talarok habang lumalapit mula sa likod. Okay ka lang ba? Tumihim si Serafina at pinilit na ayusin ang sarili. Oo, kailangan ko lang huminga. Hindi yata yan simpleng paghinga lang sabi ni Benny, bakas ang pag-aalala sa mukha. Kilala mo siya, no? Hindi agad sumagot si Serafina. Pumikit siya sandali bago tuluyang humarap kay Benny. Sa mga mata ng kaibigan, wala siyang nakitang panghuhusga. Purong pag-aalala lamang. Dati ko siyang asawa. Mahinang sabi niya. Halos mapaatras si Benny. Ano? Si Leandro Valmoria. Dagdag pa niya. Siya ang dating asawa ko. Ilang sandali ring natahimik si Benny. Napakamot siya sa ulo at saka mahina ngunit totoo ang naging tugon. Kaya pala parang may bumagsak na poste sa buong restaurant kanina. Sa kabila ng sakit, napangiti ng bahagya si Serafina. Pasensya ka na kung nadabay kayo. Hoy, huwag kang ganyan, agad na sabi ni Benny. Mas nakakahiya kung hindi namin pinabayaan kang bastusin nung gasto niya yon. Kung hindi lang ako pinigilan ni Sir Rufino, baka ako na mismo ang bumuhos ng sabaw sa ulo nun. Maya-maya dumating din si Chef Odette, nakasimangot gaya ng dati pero halatang nag-aalala. Hindi ka na babalik sa floor, matigas na sabi niya. Ako na bahala kay Rufino. Chef, kaya ko pa. Huwag mo akong sagutin, putol ni Chef Odette. Buntis ka, namumutla ka na, at kung iiyak ka, umiyak ka na ngayon bago bumalik ang makeup mo sa pagiging tao. Hindi na napigilan ni Serafina ang mapahikbi. Hindi iyon iyak na pasabog, kung hindi iyong tahimik na paglabas ng bigat na matagal niyang ikinulong. Mabilis siyang inalayayan ni Chef Odette at pinaupo sa kahon ng soft drink sa may likod. Samantala, sa labas ng restaurant, hindi na itinuloy ni Leandro ang buong dinner meeting. Si Gaston Barameda at ang iba pang investors ay nagsiuwian ng may halong intriga at pagkainis, habang si Attorney Callum Rivas ay abala sa pakikipag-usap sa legal representative ng consortium na may-ari ng Casa Estrella. Ngunit kahit abala ang paligid, alam niyang wala roon ang isip ng kanyang amo. Nakatayo si Leandro sa may entrance, nakatingin sa madilim na kalsada na tila ba may hinahanap na sagot sa ilaw ng street lamps. Lumapit si Callum at iniabot sa kanya ang tablet na may ilang paunang detalye ng acquisition. Sir, naiproseso ko na ang preliminary expression of intent. Mukhang desperado na nga silang ibenta ang property. Pero gusto kong itanong, sigurado ka ba rito? Hindi agad ginuha ni Leandro ang tablet. Sa halip ay mahina siyang nagsalita. Callum, may alam ka ba tungkol sa nangyari noon? Anong eksaktong tinutukoy mo? Kay Serafina. Napabuntong hininga ang abogado.
Alam ko lang ang alam ng lahat sa paligid mo noon, na umalis siya, na may mga litrato, na may mga papeles, na may pinaniwalaan kang pagtataksil. Napapikit si Leandro. Ang mismong salitang iyon ay tila ba nagbalik sa kanya sa mga gabing sinusubukan niyang lunurin ng sarili sa trabaho para hindi maalala ang sakit ng pagkawala. Hindi ko na alam kung alin doon ang totoo. Mahinang amin niya. Ang alam ko lang, nang makita ko siya kanina, parang biglang nagmukhang hungkad lahat ng pinaghirapan ko. Tahimik lamang si Calum. Sanay siyang maging abogado, pero alam niyang sa mga oras na iyon, mas kailangang maging tao kaysa profesional. Gusto mo bang alamin ang totoo? Dahan-dahang tumanggo si Leandro. Lahat. Hindi na sila nagtagal pa roon, habang si Leandro ay umuwi sa penthouse na mas mabigat ang pakiramdam kaysa nang dumating siya. Si Calum naman ay agad na sumilang kumilos. Kinabukasan, maagang tubungo si Calum sa lumong garahe na minsang pinagpaparkihan ng mga sasakyan ng pamilya Balmoria noong hindi pa sila ganap na yumayaman. Nandoon ang isang lalaking matagal nang halos wala sa mundo ng kanyang amo, si Toring Belza, ang dating family driver. May edad na si Toring, medyo kuba na ang balikat at may banayad na panginginig na ang kanyang kamay, pero matalas pa rin ang alaala nito, lalo na sa mga bagay na hindi niya kailanman nakalimutan. Attorney Rivas, anito nang makita si Calum. Bihira kang mapadpad dito. Kailangan ko ng tulong mo, Mang Toring. Tinitigan siya ng matanda. Tungkol kay Ma'am Serafina. Napatigil si Kahilom. May alam ka? Mapait nang umiti si Toring. Marami, pero matagal akong pinatahimik. Sa isang lumong monoblock chair, habang may umaandar na mahinang radyo sa gilid, unti-unti nagsimulang magkwento si Toring. At sa bawat salitang lumaalabas sa bibig nito, tila isa-isang nababasag ang matagal ng pinaniwalaan ni Leandro. Ayon kay Toring, noong panahong palaki ng palaki ang negosyo ni Leandro, lalong naging mapanghimasok si Doña Celestina sa buhay mag-asawa. Madalas nitong malitin si Serafina, sabihing hindi ito bagay sa social circle ng mga Balmoria at parating pinapaalala na pabigat lamang ito sa imahe ng pamilya. Ngunit hindi roon nagtapos ang lahat. May dumating na panahon na nagkasakit ng malubha ang nakababatang kapatid ni Serafina na si Isandro Lioren. Kailangan nito ng mamahaling gamutan at ilang seryosong laboratory procedures. Noon din nagsimulang maniit si Doña Celestina. Pinapunta niya si Ma'am Serafina sa isang kondo sa Makati, sa laysay ni Toring. Ako ang naghatid. Akala ko ordinaryong usapan lang. Pero pagbaba niya, halos hindi na siya makalakad. Anong sinabi ni Doña Celestina? Agad na tanong ni Kailom. Lumayo raw siya kay Sir Leandro. Kapalit nun, sasagutin nila ang gastusin sa pagpapagamot ni Isandro. At kung hindi siya papayag, huminto si Toring, tila ayaw na sanang ituloy. May mga taong kayang gawin ng lahat para masira ang pangalan niya. Pati pamilya niya ay dadamay. Parang bumigat ang hangin. May ebidensya ka ba? Tanong ni Kailom. Tumanggo si Toring at dahan-dahang kinuha mula sa lumong cabinet ang isang maliit na envelope. Hindi ako makatulog sa konsensya ko noon. Kaya nung isang beses na inutusan niya ko ni Mirel Sarmiento na magtapon ng mga lumang printouts at kopya ng wire transfers, nagtago ako ng ilan. Sa loob ng envelope ay may photocopies ng bank transfer records, ilang internal memos at isang printed email chain sa pagitan ni Miriel at isang fixer na inutusang gumawa ng peking mga larawan at dokumentong magpapakitang may ibang lalaki si Serafina. Mabagal na napalunok si Kailom. Ibig sabihin, planado ang lahat. Matagal ng planado at hindi lang si Donya ang may gusto niyan. Yung Miriel, gustong-gusto niyang mawala ng puwang si Ma'am Serafina. Kapag wala si Ma'am, mas madali niyang malalapitan si Sir Leandro. Sa oras ding iyon, sa isang maliit na klinik malapit sa apartment ni Aling Maves, kasalukuyang nagpapacheck up si Serafina. Hindi niya alam na sa ibang bahagi ng lungsod, unti-unti nang nahuhukay ang katotohanan tungkol sa nakaraan niya. Kasama niya si Narcy Di Malanta na may dala pang plastic envelope ng prutas at crackers. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-isa sa check-up. Baka mamaya mahilo ka na naman. At saka, ayoko nang istorbohin ka, sagot ni Serafina. Aba, istorbo. Ikaw nga itong nagbibigay ng libreng payo sa lahat ng may problema sa apartment. Sa akin ka pa nahiya. Naglabasan ng ilan sa pasyente nang tawagin ang pangalan ni Serafina.
Maingat siyang pumasok sa consultation room at muling nakita ang pangalan ng doktora sa mesa, Dr. Liora Veira. Mabait si Doktora Liora at hindi pala usisa, dahilan kaya komportable si Serafina rito. Kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Tanong ng doktora habang sinusulat ang ilang detalye sa chart. Mas mabilis po akong mapagod, tapos medyo stress po nitong isang gabi. Tumaas ang kaunti ang blood pressure mo, kailangan mo ng pahinga. Tumigil si doktora at saka marahang nagtanong, may maitutulong ba ako tungkol sa personal stress mo? Mukhang may mabigat kang kinagdadaanan. Saglit na napangiti si Serafina, ngulit na lungkot din agad. Doktora, may mga nakaraan po talagang kahit ayaw mo nang balikan, bigla ka na lang hahabulin. Taimik na tumanggo si doktora. Ang importante, hindi mo hahayaang lamunin ka nun. Lalaban ka para sa baby mo. Sa salitang, baby. Biglang napahawak si Serafina sa tiyan niya. At gaya ng maraming beses na niyang ginagawa, pumasok sa isip niya ang alaala ng lalaking ama ng batang iyon, si Dr. Ivo Maranan. Hindi marangya ang naging relasyon nila ni Ivo. Hindi rin iyon nangyari agad matapos ang paghihiwalay nila ni Leandro. Mahabang panahon muna siyang nabuhay sa hiya, pagod at takot. Ngulit si Ivo, isang simpleng doktor sa charity clinic na malapit sa tinuluyan niya noon, ang unang taong tumingin sa kanya hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang taong pagod at sugatan na karapat-dapat pa ring mahalin. Hindi siya minadali ni Ivo. Hindi siya pinilit magkwento. Lagi lang nitong sinasabi noon, kapag handa ka ng magsalita, nandito lang ako. Sa kalaunan, natuto si Serafina na muling ngumiti. Natuto rin siyang umasa ng kaunti. Ngunit bago pa man nila tuluyang maitayo ang panibagong buhay na tahimik at marangal, na aksidente si Ivo habang pauwi mula sa isang medical mission. Patay ito pagdating sa ospital. At ilang linggo matapos mailibing ang lalaking unang muling nagparamdam sa kanya ng payapang pagmamahal, sa kanya nalaman na nagdadalang tao siya. Hindi alam ni Leandro ang bahaging ito. Wala siyang alam. Paglabas ni Serafina sa klinik, nakita niyang may naghihintay sa tapat ng gate ng apartment nila kinagabihan, isang itim na sasakyan na hindi bagay sa makipot at luma nilang kalsada. Kaagad siyang kinabahan. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, bumaba si Attorney Calum Rivas. Ma'am Serafina? Magalang nitong sabi. Napatigil siya. Attorney? Pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang. Napatingin si Nursey sa kanya, waring handang sumingit kung kinakailangan. Ngulit tumanggo si Serafina at sinabing, sige, dito lang tayo sa may tindahan. Tumayo sila sa tabi ng saradong karinderya habang pinagmamasdan sila ni Nursey mula sa hagdanan. Hindi pa ikot-ikot magsalita si Calum. May nalaman ako tungkol sa nangyari noon. Nanginginig ang mga daliri ni Serafina. Ano pa bang dapat malaman? Tapos na yun. Hindi pa tapos kung kasinungalingan ang dahilan ng pagkasira ng buhay mo. Unti-unti niyang ilahad ang nalaman mula kay Toring, ang condo meeting, ang banta kay Yesandro, ang perang ibinayad sa gamutan, ang peke at planadong ebidensya, at ang posibleng pagkakasangkot ni Meriel at Doña Celestina. Habang nagsasalita si Calum, unti-unting namumutla si Serafina. Hindi dahil bago sa kanya ang lahat, kundi dahil unang beses niyang marinig mula sa ibang bibig ang katotohanang matagal na niyang pinasan mag-isa. Hindi mo na kailangang ikwento sa akin yan, mahina niyang sabi nang matapos ito. Alam mo na? Tumanggo si Serafina, at sa unang pagkakataon sa buong kwento niya, nag-angat siya ng tingin ng diretsyo. Alam ko, sagot niya. Dahil ako mismo ang hinarap ng mga taong yan. Tahimik si Calum. Pinili kong umalis hindi dahil nagtaksil ako. Pinili kong umalis dahil may sakit noon ang kapatid ko at dahil malinaw sa akin na kahit lumaban ako, matatalo ako sa kapangyarihan ng pamilya niya. Ang hindi ko inaasahan, naniwala agad si Leandro. Hindi niya man lang ako pinakinggan. Humigpit ang panga ni Calum. Kailangan niyang malaman ang lahat.
Natawa si Serafina, ngulit walang saya. At para saan? Para humingi siya ng tawad, para bumawi. Attorney, may mga buhay na nasira na. May mga taong namatay na. May mga taon nang lumipas. Hindi na mababalik ng katotohanan ang lahat. Hindi man, pero baka ito ang simula para hindi na maulit ang kasamaan ng mga gumawa nito. Natahimik si Serafina. Sa malayo, maririnig ang tahol ng aso at ang mahinang ugong ng dumaraang tricycle. Mula sa hagdanan, nakamasdad pa rin si Nursey. Sasabihin mo ba kay Leandro? Tanong ni Serafina. Kung papayagan mo. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Sabihin mo, pero wag mong papapuntahin dito para lang magpakita ng konsensya. Pagod na akong maging sugat na gusto niyang gamutin dahil nahuli na siya na masakit pala ang ginawa niya. Tumanggo si Caleb. Naiintindihan ko. At ng gabing iyon, sa penthouse ni Leandro Valmoria, isa-isang inilapag ni Attorney Calum Rivas sa mesa ang mga lumang papeles, photocopies at ebidensyang magpapabago sa lahat ng pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon. Isa-isa yung binasa ni Leandro. At sa bawat pahina, sa bawat pirma, sa bawat transfer slip, sa bawat printed email na nagsasabuatan upang sirain si Serafina, tila unti-unting nawawasak ang matigas na anyo ng lalaking itinayo niya matapos siyang iwan ng babae. Pagdating sa huling dokumento, hindi na niya kinaya. Napaupo siya sa gilid ng mesa at napahawak sa mukha. Diyos ko, halos pabulong niyang sabi, anong nagawa ko? Walang imig si Calum. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi bilang negosyante kundi bilang lalaking nabigo sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, tahimik na umiyak si Leandro Valmoria. At sa bawat luhang bumagsak, mas luminaw sa kanya ang isang katotohanang hindi na niya maitatangki. Hindi siya niloko ni Serafina. Siya ang pumalya. At ngayon, hindi na sapat ang yaman, kapangyarihan at pangalan para takasan ang bigat ng kasalanang siya mismo ang may gawa. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, nais ko munang anyayahan kayong muli na mag-iwan ng komento kung taga-saan kayo at anong oras na habang binabasa o pinapakinggan ninyo ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na sumasama sa sakit, paghilom at pagbangon ng ating mga karakter. At sa bahaging ito, mas lalo nating makikita na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pera, kundi sa pag-ako ng kasalanan, sa pagtindig sa sarili, at sa pagpiling bumangon kahit ubos ka na. Kinabukasan matapos ang gabing halos gumuho ang lahat ng pinaniwalaan niya, maagang nagising si Leandro Valmoria nang hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa bigat ng sariling konsensya. Hindi siya natulog ng maayos. Halos magdagmag siyang nakaupo sa study room ng penthouse niya, kaharap ang mga dokumentong inilatag ni Attorney Calum Rivas. Ang mga papeles na iyon, ang tahimik na ebidensya na hindi si Serafina ang nagtaksil. Hindi si Serafina ang nagwasak sa kanilang pagsasama. Siya ang pumili na huwag makinig. Siya ang pumili na maniwala sa mga kasinungalingang inihain sa kanya ng mga taong akala niya'y dapat niyang pagkatiwalaan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman ni Leandro na hindi sapat ang salitang patawad. Tahimik siyang bumaba sa kusina para magtimpla ng kape. Ngunit kahit ang simpleng tunog ng kutsaritang humahalo sa tasa ay tila mabigat sa umagang iyon. Paglabas niya sa dining area, nadata niya roon ang ina niyang si Doña Celestina Valmoria, nakasuot ng mamahaling robe at abalang-abala sa pagbabasa ng business section ng pahayagan. Leandro, malamig nitong bati. Narinig kong hindi mo itinuloy ng maayos ang investors dinner kagabi. Ano na naman ang kaguluhang ginawa mo? Hindi agad samagot si Leandro.
Marahan niyang inilapag ang tasa sa ibabaw ng mesa at tumitig ng diretso sa ina. Noon lamang muling lumipaw sa mga mata niya ang malinaw na galit na hindi na natatakpan ang paggalang sa nakakatanda. Alam ko na ang ginawa mo kay Serafina. Sagit na natigilan si Doña Celestina, ngulit mabilis ding bumalik ang malamig nitong anyo. Ano na namang drama yan? Huwag mong sabihing pagkatapos ng ilang taon, iiyak pa rin dahil sa babaeng iyon. Hindi ako iiyak dahil iniwan niya ako. Madiing tugon ni Leandro. Umiiyak ako dahil ngayon ko lang lubusang inintindihan na ikaw at si Miriel ang sumira sa kanya at hinayaan kong mangyari yun. Napabagsak ni Doña Celestina ang dyaryo sa mesa. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Hindi ako bata, Mama. Mas tumigas ang boses ni Leandro. May mga dokumento ako, may testigo ako, may records ako. Lahat ng banta, lahat ng perang ginamit niyo para paalis siya, lahat ng peke niyong ebidensya, alam ko na. Natahimik ang buong silid. Sa malawak na dining room na minsang nagsilbing saksi sa unti-unting pagkasira ng kanyang pagsasama kay Serafina, muling sumumblat ang katotohanang pilit itinago sa loob ng mahabang panahon. Ilang segundo pa bago tuluyang sumalita si Doña Celestina. Ginawa ko ang dapat gawin para proteksyonan ang pangalan ng pamilya natin. Pamilya. Mapait na natawa si Leandro. Pinoretektahan mong pangalan natin sa pamamagitan ng pagsira sa babaeng tumulong sa akin noong wala pa akong pangalan. Pinili mong pipihin ang asawa ko para lang masunod ang gusto mo. Hindi siya bagay sa mundong binubuo mo. Sigaw ng matanda. Hindi siya kasing tibay ng kailangan mo. Isa lang siyang emosyonal na babaeng hahatak sa'yo pababa. Napapikit si Leandro sa sakit at galit. Hindi niya ako hinatak pababa. Siya ang nagbuhat sa akin noon habang kayo'y nakatingin lang kung may pakinabang ako. Sa gilid ng hagdanan, naroon si Miriel Sarmiento na kagagaling lamang sa guest room ng bahay. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mainit na usapan. Hindi pa siya nakapagsasalita ay lumingon na si Leandro sa kanya. At ikaw, malamig na sabi nito, simula ngayon, tapos na ang lahat ng koneksyon mo sa kumpanya ko. Namutla si Miriel. Leandro, hindi mo naiintindihan ang buong sitwasyon. Wala akong gustong marinig. Mabilis ngulit eksakto ang mga salita niya. Kaelum will handle the formal investigation. I-audit ang bawat proyekto na hinawakan mo, bawat pirma, bawat transaksyon. At kung totoo ang hinala ko na hindi lang si Serafina ang biniktima mo, sisiguraduhin kong haharapin mo ang lahat ng legal na konsekwensya. Hindi mo ito kayang gawin sa akin. Nanginginig ngunit mayabang pa ring sabi ni Miriel, marami akong alam sa negosyo mo. Tama, tugon ni Leandro. At kaya kailangan kang tanggalin bago ka pa makasira ng iba. Umalis si Miriel ng masama ang tingin, ngunit halatang may takot na sa kilos. Doña Celestina naman ay nanatiling nakaupo. Matigas pa rin ang muka ngunit bakas na ang unang lamat ng pagkatalo. Paglabas ni Leandro ng bahay, hindi siya dumiretso sa opisina. Halip, nagpunta siya sa Casa Estrella. Mula nung bilhin niya ang restaurant, mabilis ang mga pangyayari sa loob. Naipatawag na niya si Rufino Alzate, si Chef Odette, at ang ilang pangunahing tauhan para ipaalam na mananatili ang operasyon, ngunit magkakaroon ng maayos na restructuring. Ang bating pangamba ng mga empleyado ay napalitan ng halong pagdududa at pag-asa. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Benny Talaroc na tila hindi pa rin makapaniwalang siya mismo ang bagong may-ari. "Good morning po, sir." Sabay yuko nito. "Kape po ba o galit?" Sandaling napatigil si Leandro. Ngunit dahil sa unang beses matapos ang matagal na panahon na may nagsasalita sa kanya nang hindi nanginginig sa takot, bahagya siyang napangiti. "Kape." "Okay po. Buti na lang yun ang sagot nyo." Sa may kusina, abala si Chef Odette sa pag-inspeksyon ng stocks. Lumapit siya kay Leandro ng diretso, walang pag-aalinlangan. "Kung may plano kang gawing sosyal na puros dekorasyon ng lugar na to, mauunahan kitang babalaan. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ng kusina ko." "Hindi ko balak sirain ang identity ng Casa Estrella." Mahanaw na sagot ni Leandro. "Gusto ko itong palakasin. Pero may gusto akong idagdag.
Nag-angat ng kilay si Chef Odette. Ano? Community Dining Program. Sagot niya. Part cafe, part livelihood arm. Gusto kong magkaroon ng training at hiring track para sa mga single mothers, mga babaeng naghahanap ng disenteng trabaho at mga taong pinagsarhan na ng pinto sa ibang lugar. Napatingin si Chef Odette sa kanya ng mas matagal kaysa dati. Malaking programa yan. Kailangan yan ng taong alam ang hirap ng ordinaryong empleyado. Hindi yan pwedeng pamunuan ng mga corporate na puro spreadsheet. I know. At may naiisip akong tao. Hindi na kailangan pangalanan pa. Parehong nilang alam kung sino. Ngunit hindi ganoon kadali. Nang araw na iyon din, sa maliit na apartment ni Aling Mavis, nakaupo si Serafina sa gilid ng kama habang tahimik na tinutulungan siyang magsampay ni Narcy Di Malanta ng ilang nilabhang damit. Medyo namamaga ang mga paa niya at halata ang pagod kahit pinipilit niyang maging maayos ang muka. "Hindi ka papasok ngayon?" tanong ni Narcy. "Pinag-leave muna ako ni Chef Odette at saka may follow-up check-up pa ako sa susunod na araw." "Maganda rin yan, makapagpahinga ka." Hindi pa natatapos ang usapan nila nang may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Narcy, bumungad si Attorney Kaelom Rivas. "Pwede ba akong pumasok sandali?" Tinignan siya ni Narcy mula ulo hanggang paa bago sumagot. "Kung nandito ka para manggulo, ihahampas ko sa iyo tong hanger." "Hindi po," mahinahong sagot ni Calium. "May proposal lang akong gustong ihatid." Nang makarating siya sa maliit na sala, nandun si Serafina na tahimik ngunit alerto ang ekspresyon. Hindi na siya nabibigla sa pagdating ng abogado pero malinaw pa rin ang distansya sa kilos niya. "Mula ba kay Leandro?" tanong niya. "Mula sa bagong pamunuan ng Casa Estrella," maingat na tugon ni Calium sa kailahadang folder. "Gusto naming ialok sa iyo ang posisyon bilang head ng community dining at employee development program ng restaurant." Natigilan si Serafina. "Ano?" "Hindi bilang pabor," dagdag ni Calium agad. "May regular na kontrata, may sweldo, may training budget, may full authority over the program design subject sa tamang accounting at operational review. At kung tatanggi ka, wala kang kahit anong obligasyon." Tahimik si Narcy, ngunit makikita sa mukha nito ang paghanga sa maayos na pagkakasabi ng abogado. Binuksan ni Serafina ang folder at binasa ang ilang pahina. Malinaw na legal, malinaw ang terms, walang nakatagong personal clause, walang kondisyon na kailangan niyang maging malapit kay Leandro, walang emosyonal na patibong. Pero hindi pa rin yun sapat para mawala agad ang pagdududa niya. "Bakit ako?" tanong niya. Doon lamang tumingin si Calium ng diretsyo sa kanya. "Dahil ikaw ang pinakaangkop. Alam mo ang hirap mula sa magkabilang dulo, mula sa buhay na walang-wala, at mula sa buhay na pinagmamasdan ka pero hindi ka tinatanggap. Alam mo kung paano madurog at tumayo ulit. At malinaw sa amin na kung may gustong itayo si Casa Estrella na totoo at hindi pakitang tao lang, dapat manggaling iyon sa taong may karapatang manguna." Napayuko si Serafina. Matagal siyang hindi nagsalita. Hindi niya inakalang darating ang araw na may mag-aalok sa kanya ng posisyong hindi charity, hindi awa at hindi limos. Isang totoong trabaho, isang totoong pagkilala sa kakayahan niya. Pagkaalis ni Calium, naupo siya ng matagal sa tapat ng bintana. Sa labas, naririnig ang boses ng mga batang naglalaro sa eskinita. Sa loob ng silid, ramdam niya ang bahagyang paggalaw ng batang nasa sinapupunan. Nang gabing iyon, siya mismo ang tumawag kay Chef Odette. "Chef? Pina, kumusta ka?" "Yung alok po sa akin, tatanggapin ko, pero may kondisyon ako." "Sabihin mo." "Walang special treatment. Lahat ng dokumento malinaw, lahat ng decision-making may proper process, at kung may makikialam dahil lang sa personal na kasaysayan ko sa bagong may-ari, aalis ako." Gumiti si Chef Odette sa kabilang linya. "Ayos, ganyan ang gusto kong marinig." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang unti-unting pag-angat ni Serafina. Hindi madali, maraming kailangang ayusin, maraming empleyado ang takot sa pagbabago, marami ring tsismis sa paligid. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang direksyon ng programa niya. Naglatag siya ng libreng orientation para sa mga inang naghahanap ng trabaho, nakipag-ugnayan siya sa maliliit na supplier sa komunidad. Pinakiusapan niya si Aling Mavis na kung gusto nitong dagdagan ng kita, pwede itong maging suki nilang supplier ng ilang baked items at dry goods.
Tinulungan niya si Benny na makapag-enroll sa night school palit sa pangakong titigil na ito sa pagsalo sa mga obligasyon na gawa ng bisyos niya itong ama. Sigurado ka bang kaya ko pa mag-aral? Tanong ni Benny minsang nag-aayos sila ng forms. Kaya mo. Hindi ka bobo. Nasanay ka lang naunahin ang gulo ng iba bago ang sarili mo. Napakamot si Benny. Parang antindi mong magsalita pero ang sarap pakinggan. Dahil totoo, sabi ni Serafina. Samantala, unti-unti rin ang pagbagsak ng mga taong nagpahirap sa kanya noon. Lumabas sa internal audit ng kumpanya ni Leandro ang sunod-sunod na irregularities sa mga transaksyong hinawakan ni Miriel Sarmiento. May mga overbilling, may ghost consultancy payments, may manipulated vendor contracts. Nang maharap ito sa legal team, sinubukan pa nitong manakot at magpanggap na kaya niyang ilubog ang kumpanya. Ngunit sapat ang ebidensyang nakalop ni Calum para tuluyan itong masuspinde at isailalim sa mas malalim na investigasyon. Si Doña Celestina naman ay nagsimulang mawalan ng impluensya sa social circles. Kumalat ang balita tungkol sa malupit nitong pagtrato kay Serafina at maging sa ilang dating staff ng pamilya. Ang mga kaibigang dati nakikipagnitian sa kanya sa charity galas ay unti-unting lumalayo. Hindi iyon agarang pagbagsak, ngunit sapat para malasap nito ang unang pait ng kahihiyan. Sa kabila nito, hindi pa rin madali ang sitwasyon ni Leandro at Serafina. May mga pagkakataon kailangan nilang magkita sa Casa Estrella dahil sa mga papeles at operational meetings. Kapag nangyayari iyon, parehong maingat ang dalawa. Walang lambing, walang pilit na pag-arte na parang maayos ang lahat. May mga pag-uusap na maigsi, ngunit mabigat. Isang hapon, nadatnan ni Leandro si Serafina sa maliit na office sa ikalawang palapag ng restaurant, abala sa pag-review ng training proposals. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Hindi agad siya nilingon ni Serafina. "Tungkol saan?" "Tungkol sa mga dapat kong sabihin ng matagal na." Doon lamang siya humarap. "Kung sasabihin mo lang na nagsisisi ka, narinig ko na yan sa iba't ibang paraan kahit hindi mo pa sinasabing diretso." "Hindi lang pagsisisi to," sagot ni Leandro. "Alam kong wala akong karapatang humingi agad ng kapatawaran. Hindi ko rin hinihingi na kalimutan mo ang ginawa ko. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko ipagtatanggol ang sarili ko. Mali ako. Lubos." Matagal siyang tinignan ni Serafina. Sa mga mata niya, wala na ang dating marupok na pag-ibig ng batang asawa. Ang naroon ay isang babaeng nasaktan, natutong tumayo, at hindi na muling magpapabulag. "Serafina," mahinahong sabi niya, "ang totoo, mas masakit hindi dahil naniwala ka sa kasinungalingan. Mas masakit dahil hindi mo man lang ako tinanong. Hindi mo man lang ako pinakinggan." Parang tinamaan si Leandro sa dibdib. "Alam ko," bulong niya, "at hindi mababawi ng kahit anong mabuting gawin mo ngayon ang mga taong nawala sa akin habang mag-isa akong lumalaban." Napakunot ang noo ni Leandro. "Anong ibig mong sabihin?" Ngunit bago pa niya maitanong ng buo, napahawak si Serafina sa tiyan niya at napapikit. Hindi iyon matinding sakit pero sapat para kabahan siya. Mabilis na lumapit si Leandro. "Anong nangyayari? Masakit ba?" "Okay lang," sabi niya, bagamat halatang hirap. "Napagod lang ako." Sa sandaling iyon pumasok si Chef Odette at agad napansin ang kalagayan niya. "Hindi na okay ang mukha mo. Uupo ka, ngayon na." Dali-daling dinala siya sa pinakamalapit na upuan. Pinainom siya ng tubig ni Benny. Tinawagan ni nurse si Dr. Liora. At si Leandro, bagaman nandoon lamang sa gilid, ay tila hindi makahinga sa takot. Makalipas ang ilang oras, matapos masigurong ligtas at stable si Serafina, sinabi ng doktor na kailangan na nitong maghinay-hinay dahil maaari na itong manganak sa mga susunod na linggo. At sa unang pagkakataon, hayagang naramdaman ni Leandro ang isang uri ng pangamba na hindi niya kayang solusyonan ng pera. Ang takot na may mangyaring masama sa babaeng minsan na niyang nabigo at sa buhay na walang kamalay-malay na nadadamay sa lahat ng gulong ginawa ng matatanda. Habang lumalalim ang gabi, sa loob ng tahimik na kwarto ni Serafina sa apartment ni Aling Maves, nakahiga siyang pagod ngunit gising pa rin. Naroon si Nursey sa paanan ng kama.
si Aling Maves na may dalang mainit na sabaw at si Benny na tahimik na nag-aabot ng mga kailangan niya. Sa labas ng pinto, sa makipot na pasilyo ng lumang apartment, tahimik na nakatayo si Leandro. Hindi siya pumasok. Hindi siya nangulit. Hindi siya nagpilit na maging bahagi ng eksenang hindi naman sa kanya. Ngunit nanatili siya roon, nakasandal sa dingding, naghihintay lang na malaman kung ligtas si Serafina at ang batang dinadala nito. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga sugat na hindi pa naghihilom at ng mga katotoanang patuloy na lumalabas, unti-unti nang nabubuo ang isang bagong landas, hindi batay sa dating pag-ibig na winasak ng kasinungalingan, kundi sa mabagal, masakit, ngulit tunay na proseso ng pagbangon. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, muli ko kayong inaanyayahan na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras na habang binabasa o pinapakinggan ninyo ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na tumibok sa sakit, hilim at pagbangon ni Leandro at Serafina. At ngayon, narito na tayo sa bahaging magtatapos sa isang paraan na hindi bitin, hindi pa ikot-ikot at hindi na muling babalik sa dating sugat. Dahil ang ilang kwento, kapag tinapos, dapat totoong tinatapos. Lumipas ang 3 taon. Malaki ang ipinagbago ng San Jacinto District noong gabing binili ni Leandro Valmoria ang Casa Estrella sa harap ng mga namamanghang bisita at empleyado. Ang restaurant na dati isang simpleng kainan na pilit binubuhay ng ilang taong kapos sa puhunan ay naging sentro na mayon ng isang mas malaking adhikain. Sa harap ng pangunahing gusali, nakapaskil na ang bagong pangalan, Casa Estrella Community Cafe and Training House. Ngunit kahit nagbago ang forma ng lugar, mas maaliwalas na ang dining area, mas moderno na ang kusina at may bagong training hall sa ikalawang palapag, hindi nawala ang kaluluwa ng Casa Estrella. Nandoon pa rin ang amoy ng bagong lutong pandesal sa umaga, ang mga sabaw na may lasa ng tahanan at ang mga empleyadong hindi trinato bilang ordinaryong tahuan, kundi bilang mga taong may pangarap ding buuin. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, nakatayo si Serafina. Hindi na siya ang dating buntis na waitress na naminginig ang kamay habang may dalang tray sa harap ng mapanghusgang mga customer. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng maliit na apartment, pilit pinipilit na sarili na mabuhay ng tahimik para lamang makaiwas sa panibagong sakit. Ngayon, isa na siyang kilalang social enterprise leader sa district. Siya ang utak at puso sa likod ng community training arm ng Casa Estrella, ang programang nagbibigay ng hanap buhay at skills training sa mga single mothers, mga kababaihang biktima ng pangangaapi at mga manggagawang matagal nang isinasantabi ng mas malalaking establishmento. Suot niya ang isang simpleng beige blouse at maayos na slacks noong umagang iyon habang binabasa ang final checklist para sa anniversary ng unang cafe branch nilang pinapamunuan. Sa likod niya, abala ang buong team sa pag-aayos ng bulaklak, dessert trays at registration table. Ma'am Pina, saan po ilalagay ang mga certificates para sa graduating trainees? Tanong ng isa sa mga bagong staff na si Luzem Varela, dating labandera na ngayon ay assistant coordinator na sa programa. Doon sa left side ng stage. Sagot ni Serafina. Tapos pakisabihan si Benny na i-check kung maayos ang audio. Ma'am, si Kuya Benny po yata ang kinakabahan. 3 beses na raw niya chine-check. Napangiti si Serafina. Sabihin mo sa kanya kung pumalpak ang mic, siya ang kakanta. Mula sa malapit, narinig ni Benny Talarok ang biro at napataas ang kamay. Huwag mo akong subukan, Ma'am Serafina. Baka maging highlight pa ako ng event. Napatawa ang ilan sa mga staff. Hindi na si Benny ang dating waiter na palabiro lang at sunod-sunuran sa gulo ng sariling pamilya. Dahil sa tulong at pangungulit ni Serafina, natapos niya ang night school at ngayoy operations supervisor na ng 3 branch ng cafe. Maingay pa rin siya, palangiti pa rin, ngunit mas maayos na ang buhay at may direksyon na ang bawat pagod niya. Sa kusina naman, tulad ng dati, naroon si Chef Odette Vergara. Mas istrikta pa rin sa paningin ng lahat, pero mas kitang-kita na ang lambot ng puso sa paraan ng pag-aalaga niya sa mga trainees. Benny,
Sigaw niya mula sa swing door. Kung hindi maayos ang sound system, ikaw ang ihahain kong dessert. Chef, ang harsh mo po magmahal. Balik nito. Sa isang mesa malapit sa stage, masusing inaayos ni Aling Mavs ang mga inilatag niyang homemade pastries. Sino ang mag-aakala na ang dating may-ari lang ng lumang apartment ay magkakaroon ng regular supply contract sa 3 branch ng Casa Estrella? Mula sa maliit na oven sa likod ng inuupahang bahay, unti-unting lumaki ang kita niya hanggang sa nakapagpatayo siya ng sarili niyang maliit na bakery stall sa palengke. Sa gilid naman abala si Narcy Di Malanta sa pagre-register ng mga bisita habang paulit-ulit na pinapaalalahanan ang mga baguhang staff na ngumiti ng maayos. Aba, huwag kayong parang nagbabayad ng utang kung bumati sa tao. Evento, hindi lamay. At sa pinakadulo ng hall, isang batang lalaking may malinis na polo at maliwanag na mga mata ang abalang tumutulong mag-abot ng bottled water sa staff. Si Elio Maranan Lloren, ang 3 taong gulang na anak ni Serafina. Matalino, malambing at likas na palangiti si Elio. Mula sa kanyang yumaong ama na si Dr. Ivo Maranan, namanan niya ang kalmadong mga mata. Mula naman kay Serafina, namanan niya ang kakaibang katahimikan sa gitna ng gulo. Minamahal siya ng buong Casa Estrella na para bang anak siya ng lahat. "Mommy, eto pa ba?" Tanong niya habang may hawak na isang maliit na envelope. Lumuhod si Serafina sa harap ng anak at inayos ang buhok nito. "Hindi na anak, diyan ka muna kay Tita Narcy. Mamaya na tayo magstay sa stage." "Opo." Bago pa man makatakbo si Elio, narinig na ni Serafina ang pamilyar na boses mula sa pinto. "Maaga pa ba ako o tamang-tama lang?" Paglingon niya, nakita niya si Leandro Valmoria. Sa loob ng 3 taon, malaki rin ang ipinagbago ng lalaki. Nananatili siyang maayos manamit at may tindig ng isang makapangyarihong negosyante, ngulit nabawasan na ang yabang sa kilos niya. Mas tahimik na siya, mas maingat magsalita, at higit sa lahat, mas malinaw nang makikita sa mukha niya ang pagod ng isang lalaking natutong hindi lahat ay nalulutas sa pirma at pera lamang. Tinanggal niya ang suit jacket niya at ibinigay iyon sa assistant niya na si Marek Olan, isa sa mga bagong executive staff ng kumpanya. Lumapit siya kay Serafina ng walang pilit at walang inaangking karapatan. "Sabi ni Benny, baka raw kulang kayo ng upuan, kaya nagpadala ako ng extra foldables mula sa foundation storage." Tumanggi si Serafina. "Salamat, nakarating na?" Sa likod na pinto dadaan. May ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Hindi na yun awkward gaya noong mga unang buwan matapos mabunyag ang lahat. Ngunit hindi rin iyon kasinggaang ng magkasintahang walang sugat. 3 taon na ang lumipas at sa loob ng 3 taon na yun, pinatunayan ni Leandro na ang pagbabago niya ay hindi lamang bunga ng pagsisisi. Hindi niya pinilit si Serafina na mahalin siya muli. Hindi niya rin ginamit ang tulong niya sa Casa Estrella bilang susi para makabalik sa buhay ng babae. Tahimik lang siyang nag-ayos ng mga nasirang bahagi ng kanyang kumpanya, pinalitan ng mga mapang-abusong pulisiya, tinanggal ang mga tawa ni Miriel sa mahalagang posisyon, at inayos maging ang labor condition sa iba pa niyang negosyo. Sa ilalim ng pamumuno niya at ng mas mahigpit na oversight ni Attorney Calum Rivas, naging mas maayos ang Valmoria Group. Hindi na ito simpleng imperyo ng kita, kundi organisasyong unti-unting tinututukan ang dignidad ng mga taong bumubuo rito. Natapos na rin ang investigasyon laban kay Miriel Sarmiento. Napatunayang sangkot ito sa embezzlement, document manipulation at paninira. Hindi na siya nakabalik pa sa dati niyang posisyon o impluensya. Ang akala niyang talino at ambisyon ng magdadala sa kanya sa tuktok ay siya ring naging dahilan ng pagbagsak niya. Si Doña Celestina Valmoria naman ay tuluyan ng nawala sa lipunang dati niyang ginagalawan ng taas noo. Hindi man siya ipinakulong, naging sapat ang pagkabunyag ng kanyang kalupitan upang unti-unti siyang layuan ng mga dating kakilala. Sa loob ng 3 taon, namuhay siya ng halos mag-isa sa lumang bahay ng pamilya, may mga kasambahay, ngunit walang tunay na kasama. Habang inaayos ni Serafina ang huling detalye sa programa, lumapit si Attorney Calum Rivas na siyang magiging host din ng formal recognition sa gabing iyon. "Everything is ready," sabi niya. "Dumating na rin ang City Livelihood Office at kompleto ang permits bago ka pa magtanong." Bahagyang ngumiti si Serafina. "Salamat, Attorney." Lumapit si Leandro kay Calum. "Nasaan ang certificate para sa scholarship fund?"
Nasa envelope na hawak ni Elio kanina, pero huwag kang mag-alala, naibalik na ni Nursey. Maya-maya pa, nagsimula na ang programa. Isa-isang dumating ang mga bisita. Mga local officials, dating trainees, suppliers, mga inang minsang nawala ng pag-asa, at maging ilang business partners na natutong respetuhin ang bagong direksyon ng Casa Estrella. Hindi ito ang grandeng gala na puno ng kristal at champagne, ngunit may init at katotohanan ng bawat sulok ng pagtitipon. Nang si Serafina na ang tinawag sa stage para magbigay ng maikling mensahe, tahimik ang buong hall. Humawak siya sa mikropono at nagmasid sa mga taong nasa harap niya. Nandun si Benny na halos maiiyak na sa pride. Nandun si Chef Odette na kunwari matigas pero may panyo ng hawak. Nandun sina Nursey at Aling Maves na parehong nakangiti. Nandun si Calum. Nandun si Leandro. At sa harap ng stage, hawak-hawak ang maliit na stuffed toy na regalo ng trainees, nakatitig sa kanya si Elio. 3 taon na ang nakalipas, simulang sabi ni Serafina. Hindi ko inakalang tatayo ako sa harap ng maraming tao, hindi bilang babaeng may pagkakataong tumulong sa iba, kundi bilang babaeng may pagkakataong tumulong sa iba. Napayuko ang ilang trainees habang nakikinig. Marami sa inyo rito ang dumaan sa panghuhusga, pag-abandona, kahihiyan at takot. Ganyan din ang dinaanan ko. At ang pinakamahalagang natutunan ko ay ito. Hindi porket nasaktan ka ng malalim, ay dun ka na magtatapos. Pwedeng may sugat kang dala, pero pwede ka pa ring tumayo. Pwede ka pa ring magtayo ng buhay na hindi hinuhubog ng paninira ng iba. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang bumaba sa stage, may isang kaguluhang nangyari sa may entrance. Napalingon ng marami nang may pumasok na babaeng nakasuot ng simpleng damit, payat at halatang nanghihina. Si Doña Celestina Valmoria. Nagkatinginan ng lahat, maging si Leandro ay napatayo. Hindi niya inaasahang darating ang ina sa event na iyon, lalo pat ilang buwan na halos hindi itong nakikipag-usap kay Leandro maliban sa mga formal at malamig na mensahe. Lumalakad itong mabagal, bahagyang inuubo, at halata ng malayo na sa dating maayos at mapagmataas na anyo. Leandro, mahinang tawag niya. Lumapit si Leandro ngunit hindi agresibo. Bakit ka dito? Hindi agad ito sumagot. Sa halip, tumingin ito kay Serafina. At sa unang pagkakataon mula nang nakilala siya ng halos lahat, nakita nila ang Doña Celestina na hindi mapag-utos, hindi matapang, kundi basag ang tindig. May sakit ako, mahinang sabi nito. Matagal ko nang alam, at nitong mga nakaraang buwan, wala nang natitira sa paligid ko kundi katahimikan. Napatitig si Benny kay Nursey. Si Chef Odette naman ay napapikit na parang alam na ang susunod. Lumapit si Doña Celestina sa harap ng stage, saka dahan-dahang yumuko kay Serafina. Napasinghap ang ilan sa hall. Hindi ko maibabalik ang mga taon na ninakaw ko sa'yo, sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Hindi ko maibabalik ang mga sakit na dinanas mo, at hindi kita kayang pilitin na patawarin ako. Pero dumating ako ngayon para sabihin sa harap ng lahat na mali ako, malupit ako, at ikaw ang babaeng mali kong sinira. Tahimik ang paligid, walang umimik. Naroon ang bigat ng katotohanang minsan ay hindi kayang tumbasan ng kahit ilang luha. Hindi na bata si Serafina, hindi na rin siya ang dating marupok na tahimik na lulunok sa pang-aapi. Ngulit sa harap ng isang matandang halatang dinudurog na rin ang sarili niyang mga desisyon, alam niyang ang susunod niyang kilos ay hindi na lang para sa nakaraan, kundi para sa klase ng taong pinili niyang maging pagkatapos ng lahat. Mabagal siyang bumaba ng stage. Lahat ay nakatingin. Huminto siya sa harap ni Doña Celestina. Patagal niya itong tinitigan. Sa mga segundong iyon, dumaan sa isip niya ang lahat. Ang condo meeting, ang banta kay Isandro, ang mag-isang pag-alis, ang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Ivo, ang pagbubuntis na hinarap ng walang kasiguraduhan, ang mga gabi na halos mawalan siya ng pag-asa. Ngulit nang magsalita siya, malinaw at matatag ang boses niya. Hindi ko kayang burahin ang ginawa mo, sabi niya. At hindi ibig sabihin na bibigyan kita ng maayos na pagtatrato, ay nakalimutan ko na ang lahat. Napaiyak si Doña Celestina.
Pero hindi ko rin hahayaang ang buhay ko ay manatiling nakatali sa galit. Kung kailangan mo ng maayos na pag-aalaga, sisiguraduhin kong may tutulong sa'yo. Hindi bilang pabor, hindi bilang pagdura sa kasalanan mo, kundi dahil ayokong maging katulad ng taong sumira sa akin. Tuluyan ang napahagulhol ang matanda. Si Leandro ay napapikit. Wari hindi alam kung mas hahanga ba siya o mas masasaktan sa kabutihang pinili ni Serafina. Makalipas ang ilang linggo, inayos ni Leandro ang mahinahon at disenteng pangangalaga sa ina sa isang private care facility. Hindi marangya, ngulit maayos at may dignidad. Paminsan-minsan, dinadalaw ito ni Serafina hindi para makipaglapit, kundi para tayaking natutunan na niya ang aral na hindi niya natutunan noon, na ang kapangyarihan ay hindi lisensya para yurakan ang buhay ng iba. At dumaan pa ang mga buwan. Mas lumago ang Casa Estrella. Nakapagbukas ng panibagong branch sa kalapit na lungsod. Naging partner nila ang ilang foundation para sa mas malawak na scholarship at employment program. Si Benny ay tuluyan ng naging branch director trainee. Si Aling Maves ay may sarili ng bakery cart na may nakasulat na Maves Morning Oven. Si Chef Odette naman ay ginawang community relations officer dahil sa likas nitong galing sa pakikitungo. Si Chef Odette naman ay naging consultant sa culinary training program para sa mga bagong batch ng single mothers. Si Isandro Lloren, ang kapatid ni Serafina, ay tuluyang ring gumaling at nakahanap ng disenteng trabaho sa isang diagnostic center sa tulong ng scholarship referral ni Caleb. At sa lahat ng pagbabagong iyon, may isang tanong na hindi pilit, ngunit unti-unting lumalapit sa tamang oras. Ano nga ba ang magiging lugar ni Leandro sa buhay ni Serafina ngayon? Sagot ni Serafina, ngunit wala nang talim ang boses. Natutunan ko na rin yan. Bahagya siyang napangiti. At kung ito na ang pinakamalapit na pwesto ko sa buhay mo, bilang taong nirerespeto mo lang, tatanggapin ko. Huminga ng malalim si Serafina. Noong una, akala ko imposible na tayong mag-usap ng ganito. Ako rin. Tumingin siya sa kanya. Leandro, hindi ko may babalik ang dati. Ayoko na ring balikan iyon. Yung babae noon, yung asawang tahimik na umaasa na pipiliin mo siya kahit laban sa lahat, wala na siya. Tumanggo siya. Alam ko. Pero, napahinto siya, saka muling tumingin sa malayo. Hindi ibig sabihin nun na wala ng puwang para sa bago. Hindi bilang pagbabalik sa nakaraan, kundi bilang dalawang taong natuto na. Matagal bago naunawaan ni Leandro ang ibig sabihin noon, at nang tuluyan niya itong maintindihan, hindi siya agad nagsalita. Hindi siya nagmadali. Hindi siya lumuhod. Hindi siya gumawa ng engranding pangako. Sa halip, marahan lang niyang sinabi, kahit mabagal, kahit mahirap, kahit abutin pa ng ilang taon, handang-handa akong igalang ang bawat hakbang. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, si Serafina mismo ang kusang lumapit ng kalahating hakbang at tumabi ng mas malapit sa kanya. Hindi iyon eksenang malapelikulang puno ng luha at halik. Mas mabigat pa roon. Dahil iyon ay tanda ng isang tiwalang hindi ibinalik ng biglaan, kundi dahan-dahang binuksan matapos mapatunayan ng panahon. Pagkaraan ng isang taon, sa anibersaryo ng unang community cafe branch, muling nagtipon ng lahat ng taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, walang tensyon, walang lihim, at wala nang aninong kailangang ikubli. Sa harap ng stage, tinawang ni Attorney Caleb Rivas sina Leandro at Serafina para sa isang espesyal na pagkilala sa mga nagtayo ng programang nakapagpabago ng daan-daang buhay. Habang naglalakad papunta roon, hawak ni Elio ang isang kamay ni Serafina at ang kabilang kamay naman ay kusang iniabot kay Leandro. Hindi siya pinigilan ng bata. Hindi rin ito inutusan. Natural lang iyong nangyari. Parang sa murang isip ng bata,
Ang pinakamahalaga ay ang mga taong totoong naroon at nagmamalasakit. Pagharap nila sa lahat, nagsalita si Leandro. Maraming taon kong inakalang ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kita, dami ng ari-arian, at taas ng tingin ng ibang tao. Pero may isang babaeng minsan kong sinaktan ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng buhay ay nasa dangal, sa pag-ako ng kasalanan, at sa pagbangon ng mas maayos kaysa dati. Napaluha si Benny. Maging si Chef Odette ay napapamunas na rin ng mata habang Conway ay inaayos ang hikaw. Tumingin si Leandro kay Serafina at sa harap ng lahat, walang yabang at walang pagtatanghal, malinaw niyang sinabi, "Salamat, Serafina. Hindi lang dahil pinatawad mo akong maging bahagi ulit ng mundo mo, kundi dahil pinatunayan mong may buhay pagkatapos ng sakit. At mas maganda iyon kaysa sa anumang nawala." Tahimik na numungiti si Serafina. Hindi na iyon ngiti ng babaeng naghihintay na iligtas. Ngiti iyon ng isang babaeng iligtas ang sarili, nagtagumpay ng marangal, at piniling magmahal muli, hindi dahil mahina siya, kundi dahil malakas na siya. Sa gabing iyon, habang ang ilaw ng cafe ay kumikislap sa likod nila, habang sina Benny, Narcy, Aling Maves, Chef Odette, Calum, Isandro at ang buong komunidad ay nagsasaya sa paligid, tuluyan ng sumara ang isang sugat na matagal nang bukas. Hindi na muling bumalik si Serafina sa pagiging babaeng inaapi. Hindi na muling bumalik si Leandro sa pagiging lalaking bulag sa impluensya ng iba. At ang kwento nila ay hindi nagtapos sa paghihinggit, kundi sa isang mas mahirap, ngunit mas totoong tagumpay. Ang pagbuo ng buhay na mas marangal, mas payapa, at mas matibay kaysa sa anumang kayang wasakin ng nakaraan.